Nasa linya na po natin, isa sa mga masasabi nating legal luminary, ang former National President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP sa katauhan ni Attorney Domingo Cayosa. Attorney, magandang tanghali po. Si Ryan po ito, kasama po si Kuya Raul Esperas. Good afternoon at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay, Attorney, maraming salamat. Unang-una, alam naman natin na namomonitor nyo yung mga kaganapan sa labas. No? May we hear your official, masasabi nating initial statement dito sa mga ginagawa ng ating kababayan na pagpapahayag laban sa korupsyon. Maraming salamat sa ating mga kababayan at lahat ng mga dumalo at dadalo dyan sa mga assemblies para manawagang para sa accountability, para sa pagpapakulo, malaman natin ang katotohanan, buong katotohanan, malaman ang sinong dapat managot at maibalik yung nakaw na yaman at importante, tawag na uli itong mangyari sa ating bansa. Yung mga bagong polisiya, mga batas, at tuntunin para mabawas-bawasan kundi kaya tuloy ang mawala itong palagi na lang korupsyon sa ating gobyerno at sa ating lipunan. So maraming salamat sa kanila. Sana ay dumami pa ang dadalo sa mapayapang paghahayag ng kanilang saloobin. At sana naman ay mapayapa ito. Iwasan ho natin yung kaguluhan, yung karahasan at yung illegal na gawain dito sa mga rallies ngayong November 30. Ang IBP ba are also joining this protest march or meron ba kayong official statement dito sa mga ginagawang aktibidad ng ating mga kababayan? So far, wala lang inyong So far, wala pa akong nakita na galing sa national. Alam ko na yung mga iba't ibang chapter, meron sa kanila ang nag-issue ng mga official statement ng kanilang chapter. Sa national, mukhang wala pa Ngunit alam ko rin na marami sa aming mga kapatid sa profesyon, mga abogadong Pilipino, ay nakikiisa dito sa panawagan ng marami na itigil ng korupsyon, malaman ang katotohanan at managot kahit sino man. Yung bang, at ang isang dinadagdag natin dito, sana ho yung mga pananagutin, hindi na naman aabutin ng siyam-siyam gaya ng nakaraan, di ba? Mabuti na meron ng mga akusahan, no? May mga warrants of arrest na sana hindi titigil doon kasi napakarami talaga mga ito. Dapat hindi selective justice at mas dapat lalong-lalo na hindi na naman yung justice tiis, yung bang nagdi-dribble hanggat nagkakalimutan. So, panawagan din natin ito dun sa mga kapatid naming abogado, mga taga-usig, mga prosecutors, at yung mga huwes at mga justices. Na huwag naman sana silang magpasaklaw sa korupsyon kasi sa mga nakaraang taon, nakita natin na pati sila ay na-co-op o na-capture ng korupsyon. Kaya rin walang masyadong nangyari dun sa mga kasong sinampa ng mga nakaraang administrasyon. Opo. Attorney Cayosa, si Ryan po ito, habang nandyan at nanonood sa atin, si Carlos Magbanwa at si Junjun Lagwi po. Ito hong mga kababayan natin na lumalabas sa mga lansangan ngayon, Attorney Cayosa, sila ho ay nagpapahayag ng kanilang damdamin, laban nga po dito sa mga kontrobersya ng korupsyon. Pero importante malaman ng mga kababayan natin dahil sabi ho ng PNP sila ay nakamonitor at hindi magdadalawang isip na arestuhin yung mga taong o mga magpapahayag ng mga seditious o mga planong pag-destabilize sa pamahalaan. Attorney, sa inyo na nga pumanggaling, saan ba nagkakaroon ng limit ang freedom of expression at kailan-kailangan pumasok ang kapulisan sa mga ganitong sitwasyon, Attorney Cayosa? Good afternoon, Ryan.
Yung freedom of expression naman malinaw sa ating konstitusyon, no? Na karapatan ng taong bayan na ihayag ang kanilang saloobin, no? Favorable o hindi favorable sa gobyerno. At malaya din sila magtipon-tipon kagaya ng mga nangyayari ngayon, no? At maganda sana kung lahat ay may rally permit kasi meron na tayong mga batas tungkol diyan. Now, yung tanong mo, saan ba yung line, dividing what is allowable expression, free speech, freedom of assembly, at saka ano na yung gawain na pwedeng pumasok ang pulis, pigilan yan, huliin yan, at maaring kasuhan. Ang ano lang ho dyan, pinakasimple, yung mga illegal na gawain. Halimbawa ho, yung maninira tayo ng mga gamit o manakit tayo ng kapwa. Ayan, illegal na yan, di ba? Pangalawa, meron din ho kahit si tayong, so malinaw na malinaw yun, pero meron yung medyo mas, hindi malinaw, may gray line between freedom of expression at saka yung inciting to sedition. Ibig sabihin, yung mga panawagan sa iba o himukin sila na umalsa yung tumultus na gawain, manggulo para pigilan ang gobyerno sa ganyang trabaho o kaya pigilan ang isang opisyal ng gobyerno na gawin yung kanyang trabaho o kaya isiwalay ang iba't ibang mga agencies ng gobyerno, himukin silang magkaroon ng magulong pagpigil sa gawain ng gobyerno. So yun ho yung inciting to sedition. Binabalanse usually yan ng korte between the constitutional right of freedom of expression at ito ho naman yung sedition, inciting to sedition, rebellion, mga ganyan. Yan ho naman yung mga crimes against the security of the state. Yun. Opo. Kung yung gawain natin, manganganib o yung seguridad ng ating gobyerno, ng ating estado, bawal naman yun. Opo. Kuya Raul at attorney, nung nakaraang rally, may nakita tayo, attorney Cayosa, may mga ilang kabataan, sinisira yung mga government properties, yung mga stoplight, yung ibang mga barikada, kaninang signboard, kaninang umaga, may nakita tayo, nagpipintura doon sa mga mahalagang mga establishmento dyan sa may Luneta. Yan ho ba'y mako-consider natin, attorney Cayosa, na paglabag? Opo, yung pag naroon na yun, sisiraan yung stoplight. Wala namang kinalaman yan dun sa malaya mong pagsasalita, di ba? Yung malaya mong paghawak ng streamer o slogan o kung ano-ano pa. Pag sinisira mo na yan, o kaya pinturahan mo yung pader o yung sali o yung pag-aari ng gobyerno or even the private sector, ano na ho yan? Either malicious mischief o kaya damage to property. So, maari hong pagpipigilan talaga kayo at maari kayong managot criminally. So, yun, yung kanho kasi kung yung ating karapatan, ating kalayaan na mag-express ng ating saloobin o kaya batikusin ng gobyerno, okay lang ho yan. Walang limit yan. Pero kung meron na tayong gagawin in addition to that, no? Na wala naman na labag sa utas. Kaya yan, paninira ng government property, stoplight, paninira sa pader ng may pader o kaya pader ng government building, pagpipintura, maaari kang managot yan. Hindi na ho kasama yan sa freedom of expression. Kung gusto mong magpintura, pinturahan mo yung streamer mo. Correct. Ganun ho yun. So, sana naiintindihan natin ang galit ng taong bayan. At dapat lang magalit tayo. Tayong lahat, di ba? Pati ang kapulisan, pati ang nasa gobyerno, dapat galit tayo dyan dahil lahat tayo ninanakawan. Pag may nandarambong, merong mga kurap na opisyal tayo, nagnanakaw sa kaban ng bayan, lahat ho tayo, lalong-lalo na mahihirap
ang nagiging biktima. So dapat magalit tayo. Yung Huwag bang, lang tayo mag-cross dun sa illegal acts. yung bang inyong napapanood na katulad yung pagsoli ng 110 million ni Henry Alcantara? Yan, oo. From a point of view of a lawyer, no? Will it do good sa part ni Alcantara nang magsoli siya ng pera na 110 million? Makakabuti ba sa kanya yan? Ano implication sa posibleng kaso? Opo. Maaring makabuti sa kanya. Of course, tayo na nakikinig sa mga sinasabi na mukhang maliit masyado yung 110, di ho ba? Oo, barya. Kasi kung sila naman nagsasabi kung ilang porsyento, mga ganyan. So, but still, I think the gesture is very important. Pangalawa, makakabut. So, dapat, hindi kontento ang gobyerno dyan. Hindi ho pwede yung pagsoli ako ng 90%, wala na akong kasalanan, o kaya kalahati, ibabalik ko sa akin yung kalahati, wala na akong kaso. Wala akong ganon. Sa katunayan na ako, kahit ibalik nila lahat yung kanilang ninakaw, may kaso pa rin sila. Malinaw dapat yan. Kung ikaw ay mandarambong o kung magnanakaw at nahuli ka o umamin ka, hindi ho naman automatic na pag binalik mo ninakaw mo, wala ka ng kaso. Hindi. Binabag mo na yung batas eh. Diba? So, ganun yan. Pero sa tingin ko, ito, makakabuti sa prosecution din ito kasi pag-aamin yan eh. Real evidence. So, talagang hindi lang yung pangungumpisan nila sa affidavit. May nasibo, binalik yung pera. Diba? Ang question na lang sapat ba yan? Ang sa tingin ko, isang maaaring benepisyo sa kanila. Kung sakasakaling mag-apply sila sa Witness Protection Program. Diba? At hindi naman sila yung they don't appear to be the most guilty. At binalik nila yan. That is actually in compliance with the requirement ng batas. May requirement ba na gano'n? Meron. Kaya mali yung sinasabi ni Senator Marcoleta eh. Meron. Kasi kung babasahin natin ang detalye ng Witness Protection Program law, nakalagay ho doon to comply with all their legal obligations. Malinaw naman na kung ikaw ay nagnakaw at umamin kang nagnakaw, number one na legal obligation mo, ibalik mo yung ninakaw mo. Hindi sa iyo yan eh. Pangalawa, meron din kasing requirement ng Witness Protection Program na bago ka bigyan ay approve ang aplikasyon mo, pipirma ka ng Memorandum of Agreement with the Department of Justice. Opo. At isa doon, ang nakalagay, any reasonable terms na ibibigay ng DOJ para masigurado, number one, na sincero ka. Pangalawa, na magkaroon ng ustisya. So, hindi lang basta-basta gusto mo magtestigo, okay na yon. Hindi. Kailangan ibabalik mo talaga. Paano ka sincero kung, sige, magtetestigo ako, pero yung ninakaw ko sa akin, hindi ko ibabalik. Opo. Limitado ba, Atty. Cayosa, ang estado o ang gobyerno na doon lang sa pera ang dapat ibalik? Hindi ba dapat, ito, from the point of view as a broadcaster, as an ordinary citizen, hindi ba dapat lahat nung na-acquire niya, simula nung magsimula yung transaction na to, itong flood control project na to, hindi ba dapat ultimo television niya sa bahay or whatever na na-acquire niya sa kanyang mga property or whatever, dapat kumpiskahin ng Estado? Meron bang ganun? Maaari. Yun nga ang ating paulit-ulit na sinasabi na mabuti nag-file ng mga kaso. Pero, bakit hanggang ngayon hindi pa nag-file ng motion for preliminary attachment ng gobyerno? Para sa ganon, lahat ng ari-arian ng mga nasasakdal, hahawakan muna ng korte habang litigis. Para kung sakaling guilty sila, merong makukuha ang gobyerno. Yung wag hintayin itago o kaya precisely. Mailipat pa. Oo. So, kasi yung kay Saldico, ang information ko, no, sabi ng mga kaibigan ko sa aviation, yung mga eroplano na sinasabing na-acquire, na being freeze,
wala na sa hangar. Mhm. In fact, yung hangar, attorney Cayosa, yung hangar ni Saldico sa General Aviation Area diyan sa Manila, abandonado na. Wala na, hindi na pumapasok yung tao. Even before na pumutok itong balita na ito, no? So, parang alam ni Saldico yung kanyang gagawin. So, ano ang habol ng Estado pag ganito, attorney? Well, kahit ho naman ilipat na nila yan, kung maipakita naman at malinaw naman na lahat ng transfer is in front of government, di ba? Para itago yung nakaw na yaman, pwede pa rin ho. Yung iba nga, ang ginagawa nila, di ba, ilalagay sa pangalan ng ibang korporasyon. So, meron naman yung principle na piercing the fiction of the corporate veil. So, kasi iba ang personality ng isang korporasyon dun sa mga may-ari. Pero kung maipakita na itong transaksyon na ito para lang ma-frustrate yung katarungan o yung itago yung mga nakaw na yaman, maaaring isang tabi yung separate juridical identity ng korporasyon at pananagutin pa rin yung mga assets nito kasi ang totoong may control, may-ari nito yung nasasakdal o kaya yung nahatulan. So malinaw ko naman yan, pwedeng gawin nila. Kaya nga, huwag na sana nating hintayan doon. Ngayon pa lang, noon pa dapat, pagka-file, mayroon na silang motion para sa yung korte, i-freeze na niya lahat, hahawakan na niya. I-attach na. Opo. I-attach. Kasi yun ang hindi alam ng marami. Under the Anti-Graft and Corrupt Practices Law at saka yung rules ng Sandigan Bayan, yung mga preliminary remedies na tinatawag kaya ng preliminary attachment sa civil cases, applicable sa criminal cases anti-graft laws. Yun ang hindi pa natin nakikita na ginagawa ng gobyerno. Kasi nga, alam mo, tayo abogado, Ryan. So, alam natin yan. At kung tignan natin ang experience, yung mga mandarambong, pag nakakasuhan, yung iba nga ang tapang pa. Sabi, ihabla nyo ako. Kasi alam nila, nabibili na ang quest, nabibili na ang justice, basta may pera yan, aambunan lahat, walang mangyayari sa kaso. Yung kinakain din ng korupsyon yung ating judiciary minsan. Yan ang malungkot. Apo, pahabol ko lang, Kuya Raul, Attorney Cayosa. Kasi mula nung maglabas ng kautusan ng Sandigan Bayan, may ilang mga napangalanan na naaresto na at ipinarada na sa social media, sa media, hinarap o yung mga muka. Para lang po sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, Attorney Cayosa, habang nandyan po si Ma'am Lerma Roldan at itong si Angeli Llamanzares Martinez at itong si Ken Paragas, sa punto po bang legal, tama po ba na iparada yung mga akusado, yung mga muka ng mga i-display, ipakita sa social media, sa mainstream media, yung taong akusado pa lamang? Kasi sabi nga natin, one of the legal principles na lagi natin naririnig, Attorney Cayosa, a person is deemed to be innocent until proven otherwise. Ano ho ang sinasabi ng batas kaugnay po dito, Attorney Cayosa? Ang magandang naitanong nyo yan, no? Sa totoo, hindi naman bawal na ipakita sa publiko kung sino yung mga naaaresto, yung mga akusado. Hindi ho totoo yun. Kasi hindi naman sinasabi na kung ikaw ay arestado, may warrant of arrest, o kaya kinasuhan o suspect, hindi naman ibig sabihin, guilty ka na eh. So ngayon, ito pandarambong. Sino ang biktima? Ang Republika ng Pilipinas, ang taong bayan, mga Pilipino. Di ba? Karapatan din natin malaman sino-sino ba ang mga ito. Diba? Pangalawa, baka yung mga pinaghuhuli nila na tinatakpan ng mukha, hindi naman pala sila yung taong tinutukoy. Importante din yun eh. Kasi kung minsan, pati yan, pinapasokon ng korupsyon eh. Diba? Para na makakasiguro tayo. So there is nothing wrong. The right to privacy is not violated. Pag nahuli yung tao, pwede ko naman sabihin kung sino-sino mga yan. Hindi naman ibig sabihin, guilty ka na. Ang bawal lang, yung bang
iimpluwensyahan ang mga huwes, yung mga prosecutors, para to rule one way or the other. Either i-pressure sila to mag-acquit o kaya i-pressure sila na i-convict maliban sa ebidensya at batas. Yun ang bawal. Opo. Yun ang bawal. Yun ang contemptuous yan. Pero yung pagpapasa publiko ng mga yan, hindi Di ba, halimbawa, tingnan nyo, doon nga tayo nalulungkot Yung mga lumalaban sa gobyerno dahil sa tingin nila bulok ang sistema, yung mga insurgents, di ba, wanted, di ba, mukha nila lahat. Hindi ba naman, hindi pa nga nahuhuli mga yan, hindi nga akusado pa mga yan, wanted sila, di ba? Pero pinapaalam na, bakit? Para yung buong komunidad, kung alam nyo kung sino mga to, tumulong kayo. Ganun din ang prinsipyo. Pero anong pinagkaiba nila? Di ba, mas masakol pa itong pagnanakaw. Talagang inakawan na tayo So, karapatan din nating malaman kung sino-sino sila. Wala namang prejudgment dyan. At yung right to privacy, pag ikaw ay gumawa ng krimen, ang kalaban mo dyan, ang inagrabyado mo, buong sambayan ng Pilipino. So, karapatan nilang makita kung sino ka ba. Meron din karapatan ang ating mga kababayan sa yung right to information. Correct. Yan yung balancing act. Opo. Attorney Cayosa, in the interest of time, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Sunday na ito, ha. Salamat po, Attorney. Ng hapon po sa lahat. Opo.